Good evening, everyone. Yes, Hallelujah. Oh, thank you so much, Lord. Oh, we give you praise tonight, oh God. Oh, we lift your name. On the cross, on my pain, and the guilt, and the shame. Jesus bore suffering to the grave to make me free. Oh, the blood that was shed now flows, covers sin, it washes clean, purifies, and it's healing, crimson tide. Jesus, we took my in divine exchange. Hallelujah, grace is mine. Now I will live by faith for the one who saves. He gave all to give me life. Spirit is present help. I'd be lost all by myself. He resurrects, sanctifies, takes his power, make it mine. Jesus, he took my place in divine exchange. Hallelujah, grace is mine. Now I will live by faith for the one who saves. He gave all to give me life. Jesus, he took my place in divine exchange. Hallelujah, grace is mine. Now I will live by faith for the one who saves. He gave all to give me life. I lay down all lesser things for greater gain. He's alive inside of me. I lay down all lesser things for greater gains. He's alive inside of me. I lay down all lesser things for greater gains. He's alive inside of me. I lay down all lesser things for greater things. He's alive. Oh, Jesus, he took my place in divine exchange. Hallelujah, grace is mine. Now I will live by faith for the one who saves. He gave all to give me life. Jesus, he took my place in divine exchange. Hallelujah, grace is mine. Now I will live by faith for the one who saves. He gave all to give me life. I lay down all lesser things for greater gain. He is alive inside of me. I lay down all lesser things for greater gain. He is alive inside of me. I lay down all lesser things for greater gain.
Jesus, He took my place in divine exchange. Hallelujah, grace is mine. Now I will live by faith for the one who saves. He gave all to give me life. Jesus, He took my place in divine exchange. Hallelujah, grace is mine. Now I will live by faith for the one who saves. He gave all to give me life. Jesus, He took my place in divine exchange. Hallelujah, grace is mine. Now I will live by faith for the one who saves. He gave all to give me life. Lay down all lesser things for greater gains. He is alive inside of me. Lay down all lesser things for greater gains. He is alive inside of me. Lay down all lesser things for greater gains. You are alive, oh Lord Jesus, you are alive. Oh, thank you so much, oh God. Oh, we Hello, good evening, everyone. We will having our Women's Week next week, and ito yung mga list ng ating mga exhorters for next week. Ayan, ang gaganda nila, di ba? Talagang puro women. Pero ang men's natin haluan ng men. Alright. Ito yung mga list ng mga exhorters. Si Sister Odette. Wow. Papang, si Mamang Rosie. Hi, Mang. Kung nakikinig ka. Si Ate Pat. Pastor Ellen. Pastor Herbie. Julie, and Pastor Rose. Ayan. And magkakaroon din tayo ng Women's Week. Men's Week. Prayer Time Men's Week. Ito yung mga list ng ating mga kalalakihan. Yay, dumami na yung mga ano natin. Wow. Wow. Hallelujah. Puro talaga, ano na. Yan, i-welcome natin si Brother Israel. Maliit na. Nigeria. Welcome po. Welcome. Sige, next week. Yan ang ating mga kalalakihan. Yes. Okay, so ang Women's Week for next week, ano natin siya. Let's invite yung mga friends natin. Kung sino pa yung hindi maraming friends dyan, you can invite your friends for our next week prayer time. Kasi puro siya, mga bagong lista. Hallelujah. Come on, let's start our Word of God. Pastora? Yes, hallelujah. Wow. Yes. Praise God. Lalo tayong dumarami sa biyaya ng Panginoon. Welcome po, men's and women's of God na talagang pinagpapala ang prayer time group natin. And every night nakaka-amaze ang ginagawa ng Panginoon sa mga answered prayer na pinagkakaisahan natin na dinideclare at kiniclaims in Jesus' name. And truly, prayer works. Wow, hallelujah. At sa gabing ito, welcome po ang bawat isa, lalo na po yung mga first timer. And welcome po sa gabing ito.
I declare na mabless po ang bawat isa at makaranas po ng panibagong revelation. At gabi-gabi naman, nararanasan natin yon sa pamamagitan ng mga anointed exhorters and preachers. Wow! So, to God be the glory. So, alam ko na may gagawin pa ang Diyos sa bawat araw ng ating, sa bawat gabi na ating pagtitipon through prayer time na ginagawa natin dito sa Zoom or dito sa ating grupo. Kaya, praise be to God. So, sa gabing ito, nais ko po na buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Roma or Romans chapter 12 verses 1 and 2. At nakakatuwa lang po na ito ay balikan natin ang verses na ito na paborito natin at lagi nating naririnig mula sa mga preachers. Isa lamang itong paalala sa gabing ito o reminders sa bawat Christians at sa mga new converted Christians na anak ng Diyos ngayon. So sa Romans chapter 12 verse 1, ito po ang sabi, "Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. To the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." So praise be to God. Hallelujah. To God be the glory, for He is good, and His good mercy endures forever. Hallelujah. So sa gabi ito po, ang pag-aaralan po natin ay talagang nakaka-amaze yung topic dahil ito ay patungkol sa mga sulat o sulat ni Apostle Paul sa Roma, sa Church of Romans, sa mga Romans, sa book of sa mga Kristiyano sa lugar ng Roma. So, hallelujah. Tayo po muna ay manalangin. Father God in heaven, you are good and faithful to us. You answered our prayer. You give the desire of every bit of our hearts. And thank you, Lord, for the miracles every night we experience. And we know, Lord God, that you never change. Oh, Lord, hallelujah. You are still the same, yesterday, today, and forever. And you promise, Lord, na talagang hindi mo kami iiwanan ni pababayaan man, even though nakakaranas kami sa bawat araw ng mga unexpected circumstances, Lord, mga problems, trials, but thank you so much, Lord, for your guidance, for your covering, for your faithfulness, and thank you, God, for your great love. Tonight, Lord, as we study your word, open our hearts, our mind, and give us an spiritual understanding, Lord, and give us an anointing to know you more and to have for us to have a closer relationship with you as our Father. And thank you, Jesus, for loving us, and you gave your life to show your love to us, oh God. And thank you, Holy Spirit, for you are our helper. You are our who guides us every day and inspired us, Lord. Oh, Holy Spirit, thank you for your power. Thank you for empowering us, Lord. Hallelujah. And tonight we declare, Lord, na ikaw ay may gagawin sa buhay ng bawat isa. We bless you, Lord. And ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay spiritual act of worship. Ayan. Alam naman po natin na ang Romans ay isinulat ito ni Apostle Paul at ito ay nabanggit sa Book of Romans na kumbaga kung sisimulan natin ang chapter 1 up to chapter 11, ang pinaka-background nito, Paul refers to what to understand and what to believe.
sa kanyang first 11 chapters from Romans 11 to from Romans chapter 1 to chapter 11. Pinakita dito ni Paul kung ano ang dapat maunawaan ng mga believers, lalo na mga, hindi lang mga, ito nung panahon ni Paul, ito ay para sa mga taga-Roma. At ito, ang longevity nitong message na ito, nitong gospel na ito, ay hindi lamang para doon sa mga taga-Roman Church. Ito rin ay para sa presenting kalagayan natin ngayon. And ipinapakita doon ni Paul, kung babasahin natin yon, Paul refers to what to understand and what to believe. Ano ba yung dapat nating maunawaan as a believer, as a Christian, as a worshiper, as kung makikita natin doon, dito binanggit ni Paul yung mga biblical theology from verse 1 o chapter 1 to 11 na ipinakita doon ni Paul na tayo ay hindi na tayo under ng condemnation, tayo ay pinatawad na, tayo ay adopted as a son, grabe, di ba? Tayo ay nakaranas ng justification, transformation, sanctification, lahat na yon. At yung maganda doon yung forgiveness. Ayan. Yung forgiveness na binabahagi dito ni Paul mula sa chapter 1 hanggang 11. Ito po yung biblical theology na binabanggit ni Paul sa mga Christian sa early church. Na ipinakita doon yung statement of truth according to Paul at sa chapter 1 to 11 ng Romans. Ipinapakita ko lang po sa inyo yung background. At yung last 5 chapters ng Romans, from Romans 12 hanggang sa 16, makikita natin dito yung biblical ethics. Kumbaga, ipinakita naman dito ni Paul na what to do and how to live. Ano dapat ang gawin ng isang mananampalataya o believers na mga pinatawad at binago na ng ating Panginoon. Ano daw ang dapat gawin at paano dapat mamuhay. Ayan. Ito yung ipinapakita dito yung imperative command. It appears calls to action. Ibig sabihin, hindi lamang sapat sa isang Kristiyano na marami tayong alam. Ibig sabihin, alam nga natin ang biblical theology from chapter 1 hanggang chapter 11. Pero dito sa chapter 12 hanggang chapter 16, ipinapakita na dito yung ano ang expectation o na dapat makita yung calls to action to every Christian who believe in Jesus Christ o to Jesus Christ. Ipinapakita dito yung hindi lamang tayo, marami kasi ng tao ngayon, maraming alam, hindi yung nanonood ako doon sa Bible quiz na minsan na-share ko. Mga bata pa, ang galing. Ang mga question doon, hindi yung tipong, sino yung asawa ni Joseph, hindi ganon. Sino yung nakapatay sa leon, hindi. Grabe, ang mga question doon ay, kaya mo bang i-memorize yung Psalms 51? Wow. Kaya mo bang i-memorize yung chapter 91? Ayan. Sa batang edad, at the young age, alam na alam. Nakakamangha kasi every word talagang nakadetail doon sa sinasabi. Pag sinabi nung nagtatanong, memorize, ayan. Memorize mo ba yung chapter 91? So, okay, it's your turn to para ipahayag na, ayan, kumbaga. So, every word, nakakamangha. Kasi, imposible na ma-memorize ng isang bata halos yung buong from Genesis to Revelation. Alam kung binabanggit pa lang yung verse o yung word, alam na kung saang verse yun. Nakakamangha. So, tayo po as a Christian, marami po ako ditong kasamahang pastor, marami po tayo ditong kasamahang mga matatagal ng mananampalataya, at meron tayo ditong mga bagong kasamahang bagong mananampalataya. Mga kapatid,
nais ko lamang ipakita dito o kagaya ng sinasabi ni Paul na hindi sapat sa isang Kristiyano o mananampalataya ang marami lang alam, yung tinatawag na biblical theology. Ayan, marami tayong kilala na alam ang buong Genesis to Revelation, pero nauwi sa pagiging, alam mo yon, yung head knowledge na lamang. But right now, God wants us to know how to apply what we learned. Amen po ba? Amen. Kasi kahit na marami tayong alam, nalulugod ba ang Panginoon na marami tayong alam? Maaring nalulugod ang Panginoon na may alam tayo. But the good thing na dapat nating naisin ay nai-apply natin ito in our daily living. At nakikita sa atin yung nalalaman natin, yung nababasa natin sa Word of God. Lalo na kung gabi-gabi tayo nakakarinig. Kaya ang sabi dito ni Paul, therefore, I urge you, brothers. Ayan. Hindi lang po ito para sa kalalakihan. Kasi ang ibig sabihin po nitong salitang words, yung brothers, ang ibig pong sabihin nito ay adelpho, it means ay brothers. Ang pinapatungkulan po ditong brothers, hindi lang sa mga malalaki, kundi pati na rin sa mga kababaihan. Ibig sabihin, mga kapatiran. Ayan, brothers, para sa lahat. General speaking po, sa babae at sa lalaki. Kasi po, kapag sabi dito, para kanino itong mensahe na ito, dito sa chapter 12? Of course, para ito sa lahat ng mga kapatiran na mananampalataya. Ina-address ni Paul kung ano ang dapat makita. Sabi, I urge you. Ayan, nakikiusap, parang nakikiusap. Ito ang dapat makita sa atin, yung spiritual act of worship. Ano po yung tinatawag na spiritual act of worship? Ito yung kahit anong ginagawa natin, ginagawa natin ito para sa kapurihan ng ating Panginoon. Halimbawa, kagaya ng sinabi ko sa aking mga pamangkin, kasi sila, ang anak ko naghuhugas, yung pamangkin kong dalawa naghuhugas. So, iba ang naghuhugas sa tanghali, sa umaga, sa gabi. So, kapag may nakita akong hindi maganda, tinutuwid ko sa sila. Ang sabi ko sa kanila, maliit man o malaki na ipinagagawa sa inyo, paghuhugas man ito, o ano pa mang ginagawa nyo, gawin nyo ito hindi para i-please ako, kundi in everything you do it for the glory of God. Amen. Ang ibig sabihin kasi nito, ang act of worship, sabi dito sa ating binasa, holy and pleasing to God. Kung sa ating ginagawa po, halimbawa, katulad nitong gabing ito, ang ating bang puso nakatuon sa Lord habang tayo nakikinig sa Panginoon? Of course, kapag ang puso natin ay nakatuon sa ating Panginoon, ibig sabihin, it is pleasing to God. Amen. So, ang sabi po dito, yung act of worship po, anuman yung ating ginagawa, dapat binibigay natin ito ang kapurihan para sa Panginoon. Amen? Ang ibig sabihin, ang sabi dito, to offer, this is the act of worship, to offer your bodies as living sacrifice. Mga magulang at kapatid, yung nakakapagbigay kaluguran sa Panginoon, yung pag-o-offer natin ng worship, yung pagsamba. Kahit anong oras pwede po tayong magsamba. Sinasabi kasi, akala kasi ng iba, nakakapagsamba ka lang pag linggo. Ay, saan ka pupunta? Pupunta ako sa bahay-sambahan, magsasamba ako. Anytime we can worship God. Amen? Hindi lang pag Sunday, hindi lang pag may prayer time. Yung act of worship na sinasabi dito, kahit nasaan ka, pwede kang mag-worship. Ano man yung ginagawa mo para sa kapurihan ng Panginoon, it is an act of worship. Halimbawa, yung to offer your body. Halimbawa, naglalaba ka o naghuhugas ka. Kung masama ang loob mo, dahil ito ay nakakapagod, it is not pleasing to God. Kung halimbawa, pinaghugas ka ng pinggan, halimbawa sa mga anak natin, nagdadabog ka, it is not pleasing to God. So itong body natin, anuman ang ginagawa nito, dapat ay nakakapagbigay kaluguran sa ating Panginoon. Ito yung panawagan dito. Number 1, yung act of worship is
to offer your bodies. Ayan. Yung katawan natin na magamit ito sa kapurihan ng ating Panginoon. Sorry po. Itong body na ito, ginagamit dapat natin ito sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi Amen. dapat natin ito ginagamit sa mga bagay na makamundo. Amen po. Katulad halimbawa, ibibigay ko ng halimbawa po, yung pakikiapid, nagagamit ang katawang ito sa hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Yon, yung pakikipag-sex sa hindi mo asawa. Ayan, hindi ito nakakalugod sa Panginoon. Yung nakiki-conform tayo sa kaya meron ditong si Paul na do not conform any longer to the pattern of this world. Kasi kung makikipag-conform tayo, nakikiayon tayo sa takbo ng mundong ito, paano pa natin mai-offer ang ating katawan para sa Panginoon? Amen? Yung katawan na ito, kaya nating maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-worship, sa paggigitara, ayan, kagaya ni Brother Danny, very gifted, sa worship leading, si Sister Nen, wow, yung mga kasama ni Sister Nen, yung body na ito, every part of our body must be used for the glory of God as an act of worship. Amen? Yun yung pagsamba natin sa Panginoon. Dapat sumasamba tayo, yung ating puso, yung ating isip, yung ating, sabi nga, di po ba, yung ating kaluluwa, yung ating buong pagkatao. Dapat hindi tayo pwedeng sasamba lang sa Panginoon sa pamamagitan ng isip. Hindi tayo pwedeng sumamba sa Panginoon sa pamamagitan lang ating labi. Dapat yung buong pagkatao natin, yung sabihan to offer your bodies as living sacrifice. Kasi ang sinasabi po ditong to offer, hindi lamang ito yung sa pamamagitan ng pananalapit na nagbigay ka, nag-offering ka. No, itong katawan natin na ibinigay ng Panginoon sa atin, yung buhay na ito, sabi nga noong unang panahon, para ka makapag-worship sa Panginoon, mag-aalay ka ng mga pinataba. Katulad ng pinatabang kambing, tupa, o lahat ng pinataba. Hindi tatanggapin ng ating Panginoon ang handog na merong batik, may kapintasan. Kapag ka nag-offer ka sa Panginoon noon sa pamamagitan ng mga sacerdote, pag nag-offer sila ng mga sacrifices at ito ay may kapintasan, hindi ito tinatanggap ng ating Panginoon. So, kapag ang katawang natin ito ay in-offer natin sa Panginoon na merong kapintasan, ibig sabihin, nakikikonform pa tayo sa pattern of this world. Ibig sabihin, namumuhay pa rin tayo sa kasalanan kahit na tayo pinatawad na, kahit na tayo ay nakatanggap na ng buhay na walang hanggan, kahit na tayo ay nakaranas na ng justification, sanctification, at marami pang kumbaga, naranasan na natin yung biyaya ng Panginoon. Pero kung namumuhay pa rin tayo sa kasalanan, how can we offer our bodies as an act of worship to God kung ito ay may batik, kung ito ay may kapintasan? Katanggap-tanggap ba ito sa Panginoon? Of course, no. Paano ba ang isang halimbawa ng batik ng ating katawan, yung kapintasan? Maaring matagal na tayong Kristiyano, meron pa tayong hindi napapatawad. Wow, ang hirap po talaga magpatawad sa totoo lang. Pero to God be the glory. Sabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po akong patawarin yung kapatid kong talagang na gumawa sa akin ng hindi maganda. Nagpatawad na po ako at masasabi ko pong napatawad ko na yung isang tao kapag nakakatingin na ako sa kanya eye to eye contact. So, pinatawad ko na. Nitong nakaraang buwan na naman po, nakarinig na naman ako ng hindi magandang salita na against me at nagkaroon kami ng confrontation. And alam niyo po, talagang mabigat sa aking dibdib. Pero praise God, nabasa ko sa salita ng Diyos sa Biblia na paano ba at ilang beses ka dapat magpatawad. Ang sabi sa Matthew, 77 times kang magpatawad. Ang dami. Dito natin masasabi kung tayo ay may pusong magpagpatawad, isa ito sa
nakakalugod sa Panginoon, na kapag tayo nag-offer ng worship sa Panginoon, kapag tayo ay merong pinatawad o nagpatawad na tayo, sabi nga, hindi tayo patatawarin ng Panginoon kung hindi tayo nagpatawad. Di ba? So, ganun po mga magulang kapatid. Ang unang-una, as an act of worship, spiritual act of worship, to offer your bodies as living sacrifice. Are we willing to sacrifice? Ang hirap naman nga, Pastor. Ito nga lang, nakita ko nga yung may utang sa akin, hindi ako binabayaran, nagagalit ako. Iyan. Ito nga, Pastor, itong kapitbahay ko, di kami nagbabatian dahil tinapunan ng basura yung aking gate. So, paano ko siya mapapatawad? Talagang mahirap. But through the power of the Holy Spirit, sabi nga, ang banal na Spirit ang tumutulong sa atin para po tayo makagawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya yung ating buhay, ito sabi nga ni Paul, sabi, di ba sabi na po, isa sa lingkod ng Panginoon, si Pedro ba yun? Sabi nila, wala akong pilak o ginto. Ayan. Para ibigay. Ayan, di ba? Sabi, wala man tayong pilak o ginto o anumang kayamanan na pwedeng ibigay sa Panginoon. Actually, hindi naman yung kailangan ng Lord. Ang kailangan ng ating Panginoon, yung ating katawan, yung ating buhay, kung paano ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para i-offer, para tayo maligtas, nagsakripisyo siya para sa ating kaligtasan. Tayo, are we willing to sacrifice, to offer our bodies for the glory of God? Are we willing to para talikdan yung kasalanan, para makapagbigay, glorify sa Panginoon, na sinasabi natin, oh Lord, meron pa akong kasalanan na kinikimkim sa aking puso. May batik ng kasalanan ang aking puso. I need your help. Forgive me. Help me to overcome my weaknesses. Kasi kapag tayo ay hindi willing na magsakripisyo, na magpadisiplina sa Panginoon, na sumunod sa Panginoon, na maisip natin, Lord, nakakalugod ba ang ginagawa ko sa iyo? Ang sabi diyan, holy and pleasing to God. Sa bawat araw po, let us check our hearts, let us check our minds, our spirit, our whole body, our whole being. Are we pleasing to God? Nabibigyan ba natin ng kaluguran ang Panginoon sa ating pamananalita, sa ating mga ginagawa, sa ating mga kinikilos, sa ating pakikisama sa ating kapwa, kung paano natin tinatrato yung ating kapwa? Napiplease ba natin ang Panginoon kung paano tayo nakikisama sa ating asawa? Napiplease ba natin ang Panginoon kung paano tayo nakikisama sa mga kasambahay? Napiplease ba natin ang Panginoon kung paano natin pinakikitunguhan yung ating pastor, yung ating mga leaders, kung paano tayo nagsasubmit? Napiplease ba natin kung paano tayo nagsasubmit sa ating asawa, sa mga asawang babae? Napiplease ba natin kung paano tayo nagpapasakop sa ating mga asawa? Napiplease ba natin ang Panginoon kung paano natin pinapangalagaan ang mga anak natin? That is the question. How do we apply the word of God? How do we apply the gospel that we heard? How we are willing to sacrifice to please God? Hallelujah. Let us check. Hindi ko sinasabing I'm perfect, but I am willing. I said, kanina lang po, bago tayo mag-start, ang pang-prayer ko kay Lord, Lord, ano mang batik ng puso ko? Linisin mo po ako kasi magiging useless yung pangangaral ko kung ako mismo hindi karapat-dapat sa'yo. Because I want the word of God to have power in my life. Magkaroon ng kapangyarihan yung salita ng Diyos sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa sa atin. That is the will of God to us. Amen. Hallelujah. And number 2, ang sabi po dyan, this is your act of worship. Yan. And sabi dyan, ito yung warning, ito yung command sa atin. Do not conform any longer to the pattern of this world. Sabi dyan, hindi porke uso gagawin natin. Hindi porke ito yung trend gagawin natin. Hindi porke ayaw na, para maging in tayo sa grupo, gagawin na rin natin yun. No. We need to stand on the truth. Manatili tayong tumayo sa katotohanan that we are now transformed. Amen. Tayo ay mga binago na.
Tayo ay mga ibinilang na sa mga pinatawad. Amen? Kabilang na tayo sa mga pinili ng Diyos na dapat tayo yung nagliliwanag. Sabi, di ba sa Matthew, let your light shine. Let your light shine. Dapat nagliliwanag tayo sa mga taong nakapaligid sa atin na kahit hindi natin sinasabing we are pastor, we are Christian, we are follower of Christ, we are disciple of Christ, sila na mismo magsasabi na, wow, kaya pala ang taong ito napakabait, kaya pala ang taong ito ganyan makisama, kaya pala itong taong ito ganyan mamuhay. It's because He is the Son of God. Wow! Nag-glorify ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin at yung mga taong nakapaligid sa atin na nakikita kung paano tayo nabago ng Diyos, mapapapurihan nila ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Maitataas ang Diyos sa buhay natin. Maitataas sa Jesus na nagligtas sa atin. Yes. Lord, so sabi po dyan, do not conform. Ibig sabihin, magbago na tayo. Hindi na tayo dapat nakikiayon sa takbo ng mundong ito kung di bali nang hindi tayo sunod sa uso. Okay lang yun. Ang mahalaga na bibigyan natin ng glorify sa Lord. Ang sabi diyan, but be transformed by the renewing of your mind. Ano ba yung lagi nating nasa isip? Yun bang mahigitan natin yung ating kapwa? Ano ba yung ating nasa isip? Mahigitan natin yung mga nakapaligid sa atin? No. Ang dapat nating maging nasa isip, paano ba natin mabibigyang kaluwalhatian ang Diyos sa buong buhay natin habang tayo ay nabubuhay? So, di ba sabi nga, isa-isip ninyo ang mga bagay na makalangit. Praise God. Kasi dito sa lupa, makamtan man natin ang lahat dito sa lupa, hindi naman natin to madadala pagdating ng araw sa langit o kahit kung mamatay tayo. Kaya dapat, sabi doon, sabi sa Matthew, ang pag-aksayahan natin o ang naisin natin yung kayamanan sa langit, yung isipin natin, paglaanan natin ng halaga, pagpapahalaga. Amen. Yung mga bagay na panlangit, hindi ay ang mga bagay na panglupa. Then, sabi diyan, then Amen. you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ayan. Kapag ka po tayo, alam po natin yung, dahil binago na tayo ng Panginoon, ang lagi natin nilalagay sa ating puso't isipan o sa ating isipan ay mga bagay na spiritual, pinupuno natin to ng mga bagay na positive, hindi ng mga bagay na ini-inject ng kaaway. Then, sabi diyan, you will be able to test. Ayan. Ayan. And approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Minsan nagtataka tayo, Lord, bakit ganito naman po ang nangyayari sa akin? Maaring hindi po ito ang perfect will sa atin. May perfect will ang Panginoon. May maganda talagang kalooban ang Panginoon para sa atin. Amen. Yung pleasing and perfect will ni God, maaring hindi pa ngayon nangyayari yung perfect will ni God sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa sa atin. Merong best time, merong best na nakalaan ang Panginoon, yung perfect will niya talaga. Isang araw maa-amaze ka kapag tayo po ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Actually, napakahaba po nito, pero ito ay exhortation lamang dahil sa may limit yung oras natin. Yung spiritual act of worship, napakalawak nito. Pero ito lamang ay ibinibigay ni Paul, hindi lang sa mga taga-Romans, kundi para sa atin ngayong gabi. Gaano ba tayo kadesidido? Gaano ba tayo ka-willing to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God? Are we willing also not to conform to the pattern of this world? Amen. Tingnan natin ang ating buhay. Huwag na tayong tumingin sa ibang tao. Let us check our own self. Tanungin natin sa sarili natin, habang tayo nag-isa, Lord, nabibigyan ba kita ng kaluwalhatian? Lord, tulungan mo ako na nasusunod ko ba yung nais at kalooban mo? Natitest ko ba kung ito ay para sa mabuti o hindi? Kaya po minsan, tayo po ay nahuhulog sa yung, alam niyo po yung
nagagawa natin kasi yung hindi kalooban ng Panginoon. Kaya kuminsan at the end, tayo po ay nalulugi o tayo ay nagkakamali, wala sa tamang direksyon. It's because sometimes hindi natin nakikita what is the will of God, the perfect will of God. Mayroong magagawin ang Panginoon sa buhay natin. Sa gabing ito, Amen. sabi diyan, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Maaring hindi pa man natin ito ngayon nakikita. Darating ang araw, makikita mo yung perfect will ni God. And you will say, thank you, Lord, for this great favor. Thank you, God, for your mercy. Thank you, God, for your grace. Thank you, God, for your goodness. Grabe, mapapawaw ka talaga sa gagawin ng Panginoon. At mapapaworship ka kahit hindi sabihin ni naman. Mapapaworship ka kapag si Lord ay gumawa talagang in His perfect time, in His perfect, sabi nga, sa kanyang tamang panahon. Grabe, mapapaworship ka, mapapawaw ka kasi ang Panginoon natin ay mabuti sa lahat. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. So tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Salamat po sa mga nagpadala ng mga prayer request. Pero bago po tayo dumako sa ating mga prayer request, meron po ba ditong baguhan na ngayon lamang dumalo o naka-join sa pagtitipong ito? Pakisabi naman po ng amen. Amen po. Okay. Anong name po nila? Nagsabi ng amen? Sheena April Rabbit po, ma'am. Okay. Welcome, Sienna. Sa gabing ito, may magandang plano ang Diyos sa iyo. Amen. Hallelujah. Ang tanong ko sa iyo, Sheena, at maging sa mga narito na nakatanggap na sa Panginoon, ang tanong ko sa iyo, willing ka ba na tanggapin si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas? Willing po. Amen. Kung Hallelujah. ikaw ay handa na ngayon na tanggapin si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas, hindi ka man namin nakikita, pwede buwang pakitaas mo ang iyong mga kamay at sumunod ka sa panalangin ko. Okay? Handa ka na ba, Sheena? Opo, ma'am. Okay, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa iyong mabuting balita sa iyong mabuting balita ng kaligtasan. ng kaligtasan. Sa gabing ito, Sa gabing ito, tinatanggap ko po tinatanggap ko po si Jesus si Jesus bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Binubuksan ko Binubuksan ko ang aking puso, ang aking puso, binibigyan kitang daan iskip ng daan para pagharian ako. Panginoon, Panginoon, humihingi ako ng tawad humihingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan sa aking mga kasalanan mula pagkabata hanggang sa oras na ito. mula pagkabata hanggang sa oras na ito. Nananampalataya ako sa pangalan ni Jesus Sa pangalan ni Jesus, na namatay sa krus ng Kalbaryo Kalbaryo, na ako'y pinatawad na ako'y pinatawad na sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Mula ngayon, Mula ngayon, sa tulong ng Banal na Espiritu, sa tulong ng banal na Espiritu, isinusuko ko sinusuko ko ang aking buong buhay ang aking buong buhay sa iyo, Panginoong Jesus. sa iyong Panginoon. Mula ngayon, Mula ngayon, isulat mo po ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng sa buhay aklat ng buhay. na sa iyong muling pagbabalik, Ngayong babalik ako ay iyong madatnan ay iyong madatnan at makasama sa iyong kaharian. at makasama sa iyong kaharian. Salamat po Salamat po sa kapatawaran sa kapatawaran at sa pag-ibig mo at sa pag-ibig
Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi sa Romans 8:16, Sheena, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Amen. Now, if we are children, then we are heirs of God, and co-heirs with Christ. If indeed Amen. we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Sheena, congratulations! You are now one of children of God. At dahil anak ka na ng Diyos, ikaw ay malaya na makakapagsabing, Panginoon, Panginoon, Ama, Ama ko. Ikaw ngayon ay malaya nang makakalapit sa trono ng Ama na makakahingi ka ng anuman ang nais mo at ito'y ipagkakalob niya sa iyo sa pangalan ni Jesus. Congratulations and God bless. Hallelujah. Tandaan mo ang araw na ito, o ang gabing ito ay ang gabi na kung saan iyong spiritual birthday. Amen. Hallelujah. So, Amen. purihin po ang Panginoon. Glory to God. Tayo po ay manalangin. Salamat, Ama. Hallelujah. Father God in heaven, sa iyo kami ay lumalapit sa gabing ito. Salamat kay Sheena, Panginoon, na bukas ang kanyang puso't kalooban sa pagtanggap sa iyo. Ama, nakita mo ang motibo ng kanyang puso kung paano nagnanais na makilala ka. Sa pagtanggap niya sa iyo sa gabing ito, Lord, hinihiling ko ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang magsilyo sa kanyang pagkatao mula ulo hanggang talampakan na wala nang makagagalaw sa kanya ng anumang gawa ng kaaway sapagkat siya pag-aari mo na at siya pinananahanan na ng banal na Espiritu na siyang tatak ng isang Kristiyano na siya ay pag-aari mo na, Ama. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God, for the life of Sheena na siya ngayon ay naligtas mula sa kapahamakan at siya ngayon ay magtataglay na ng buhay na walang hanggan. And tonight, Lord, we are thankful, Panginoon, sa buhay ni Sis Luwilin, Panginoon, na ang kanyang request ngayon, overcome niya ang anxiety attack, yung depression, at yung hindi possible na kalagayan ng kanyang printing business. Father God, you are the source of everything. I declare in the name of Jesus sa buhay ni Sis Luwilin, Panginoon, na ma-overcome niya o na-overcome niya na ang anumang attack ng anxiety sapagkat siya pag-aari mo na Panginoon. And right now, Lord, I declare peace of mind upon her in Jesus' name. And I declare, oh God, a restoration for her business in Jesus' name. Mula ngayon, Lord, gagawa at kikilos ka sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang buong sambayanan, na anuman ang plano mo sa kanya, siya ay manangan sa iyong mga salita, manangan siya sa iyong mga pangako, at magkakaroon ng restoration ang kanyang business. Maraming lalapit na customer, maraming Panginoong pagpapalang darating sa kanyang buhay, hindi lamang sa kanyang business, kundi sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. We declare in the name of Jesus na magkakaroon ng restoration mula sa gabing ito. Kumakanta niya o nakamta na niya ang buhay na sagana na yung ipinapangako sa iyong mga salita. Thank you, God, for the life of Sis Luwilin, Lord. Sa iyong pinagpala na sa gabing ito. Hallelujah. I declare peace of mind, oh God, be upon her. I declare, Lord, na wala ng depression in the name of Jesus. Hinahin lamang sa bawat araw. And also, Lord, thank you for her life. Lord, let your will be done upon her, oh God, na makita niya kung ano yung will mo para, ang perfect will mo para sa kanya. At alam ko, Lord, na kapag sumunod ka sa'yo, may kalakip na pagpapala. Because in obedience, Lord, there is a blessing, oh God. Hallelujah. Even to the life of sa aming kapatid, Panginoon. Lord, ang kanyang prayer request ay magkaroon, Lord, ng good health sa kanyang family, mula sa kanyang, sa buong pamilya niya, sa bawat miyembro ng kanyang pamilya. Lord, I declare good health
in the name of Jesus. Okay naman po talaga ang nais ko sa bawat pamilya na magkaroon ng masagana at magandang kalusugan upang makapaglingkod sa iyo, Panginoon, ng buong buhay at walang magkaganyan kami para hindi kami makapagbigay ng aming pag-worship sa iyo. And today, Lord, I declare also, God, financial blessing upon her family, upon her life, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, makakamtan mo na kapatid ang biyaya at pagpapalang pinansyal sa araw ng bukas. Merong kakatok sa iyo, merong lalapit sa iyo, merong darating na masaganang biyaya, higit pa sa financial. In the name of Jesus, I speak blessing upon your life, season. Hallelujah. Thank you, God, for your life. Thank you so much. Hallelujah. And even to Sis Alicia, Panginoon, I declare good health sa kanyang family din, financial blessing, oh God, also sa mga bayarin, sa mga dapat mabayaran sa tubig, sa kuryente, mga pambili ng pagkain, mga pangangailangan ng kanyang mga anak, ng kanyang asawa, ng bawat miyembro ng pamilya. Lord, ngayon pa lamang kung siya'y nananampalataya, kung kami, Panginoon, ay nananampalataya at nagkakaisa, we do believe in the name of Jesus na i-provide mo na ang pangangailangan ng aming kapatid na si Alicia. Because you are our God, Jehovah Jireh, the God who provide everything, because you are the source of everything in the name of Jesus. Thank you for the answered prayer. Hallelujah. And also we are praying for Carmen de Guzman na Panginoon dahil sa kanyang diferensya sa kidney, Lord, nagkakaroon siya ng pamamanas, hindi siya makalakad. At thank you dahil may pagbabago na, Panginoon, minipis na yung kanyang pamamanas. But right now, Lord, we declare divine healing, total healing over in the name of Jesus. Mula ulo hanggang talampakan, matunaw ang anumang mga bakterya, Panginoon, sa kanyang katawan, na nagiging cause ng pamamanas ng kanyang mga ng kanyang katawan. In the name of Jesus, right now, Lord, you are our Jehovah Rapha. Ikaw ang aming manggagamot, ikaw ang aming doktor, ikaw ang kayang magpagaling ng anumang uri na sakit at karamdaman. In the name of Jesus, we declare healing upon her sa buhay ni Carmen de Guzman, oh God. Hallelujah. Thank you, God, dahil sa oras na to, meron kang ginagawa sa kanyang kidney para maging normal ang function nito at makapag-supply ng maganda, makadali ng maganda sa kanyang katawan. Ang pagdali, Panginoon, ng dinideliver ng kidney sa kanyang katawan ay maging good health para sa kanya. Hallelujah. Thank you so much, Lord, for the healing. Thank you, God, for the answers prayer. And also, God, we are praying for Sis Crips, oh God, yung complete healing ng kanyang father na si Tatay Romeo Casinas, oh God, na ngayon ay merong sakit at karamdaman. Lord, ngayon pa lamang, sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin ang kagalingan sa buhay ni Tatay Romeo, oh God. Nasaan man siya ngayon, iunat niyo po, Ama, ang iyong mapagpalang kamay. Sa pangalan ni Jesus, maranasan niya ang pagdaloy ng iyong kapangyarihan. At ikaw ay malapit sa kanya, ikaw ngayon ay nasa kanya, kasama kanya ngayon, at kaya mong hipuin, oh God, dahil ikaw ang makapangyarihang Diyos. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na kayang magpagaling. In Jesus' name, you are healed, Tatay Romeo. In Jesus' name, you are healed. Tatay Romeo, you are healed in Jesus' name. Hallelujah. Thank you for the healing. Thank you, God, for your miracles. Thank you so much, Lord. Hallelujah. 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 May ginagawa po ang Panginoon ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah. And also, Lord, we are praying, oh God, sa wisdom, Panginoon, para kay Sis Pips, Panginoon, sa kanyang midterm exams this week, para sa kanyang masteral, and also wisdom, oh God, para kay Andrea May Caseñas and Bienvenido Caseñas, Lord, na sa kanilang pag-take ng midterm exams, magkaroon sila ng peace of mind, and also, Lord, magkaroon sila ng karunungan, kaalaman na nanggagaling sa iyo, na anumang lahat ng mga questionnaires, Lord, na nakasulat sa papel, Lord, maunawaan nila at mailagay nila ang tamang kasagutan sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang magdidikta sa kanila. Ngayon pa lamang, Lord, na pagtagumpayan na nila ang lahat ng ito. At ngayon pa lamang, Lord,
kiniklaim na namin sa pangalan ni Jesus na ang karunungan at kaalaman ay tunay na ipinagkaloob man na sa kanila at kanilang mapagtatagumpay ang midterm exams na ito, Panginoon, sa buhay ni Sis Pips, oh God, ni Andrea May at maging ni Bienvenido. Thank you, God, for their love. Thank you, God. Bless them, oh Lord, in Jesus' name. And also, Lord, sa pangalan ni Jesus, we come before your throne, oh God, in the name of Jesus. Thank you, God, sa buhay ng mga pastors na kasama namin ngayon. Lord, pagpalain mo sila, Lord, sa kanilang sakripisyo na ginagawa, yung inalay nila yung kanilang buhay, kasama ng kanilang asawa, pamilya, nababatid mo ang kanilang mga pinagdadaanan, at ang lahat ng pastor na yung tinawag, pinili, Lord, I declare good health, I declare good blessing, I declare, Panginoon, sa kanilang buhay ang financial and material blessing sa bawat araw na nakikita mo, Panginoon, ang kanilang mga pagpapagal, pagsasakripisyo, pag-aalay ng buong buhay. Alam ko, Lord, na hindi mo makakalimutan ang bawat steps, Panginoon, na ginagawa nila na pagsunod sa iyong kalooban, na madala ang mga tao, Panginoon, sa iyong paanan, na maraming kaluluwa, Panginoon, mabahagi na ng mabuting balita ng kaligtasan, at ang mga pastors, Panginoon, na kasama ko ngayon dito, pagpalain niyo po higit pa sa kanilang inaasahan. Oh God, magkakaroon Panginoon ng pag-growth sa kanilang mga churches na hawak, magkakaroon ng maraming tao na lalapit, lalo na, Panginoon, matatapos na o tapos na ang pandemic na ito, Lord, ang lahat ng churches na kanilang hinahawakan ay magkakaroon ng spiritual restoration in the name of Jesus. Hallelujah. And also, Lord God, sa admin, Panginoon, ng prayer time nito, Lord, Sis Aileen, Lord, na palagi nagre-remind ng mga prayer items, God, sa buhay ni Sis Nen, Brother Daddy, sa admin. Thank you, God, for their lives. Lord, sa bawat isa na narito, na nakikisa gabi-gabi, hindi nasasayang ang aming mga pag-iyak. Hindi nasasayang ang aming mga paglapit sa iyo. Hindi nasasayang, Panginoon, ang aming mga panalangin. Hindi nasasayang, Lord, ang oras na ibinibigay namin sa iyo. Dahil ang oras na ito ay hindi sapat. Kulang ito, Panginoon, kung tutusin. Isang linggo mo kami binigyang buhay. 24 oras sa loob ng isang buong araw. But Lord, isang oras lamang ito. Hindi ito sapat para sa pag-worship sa iyo. Yes, Lord God. Hallelujah. Lord God, we are here, Lord, to worship you in the throne. We are willing to serve you. We are willing to offer our lives as a living sacrifice, oh God. Father, help us, Lord, to overcome every attack of the enemy in the name of Jesus. Lalo na po, Panginoon, sa buhay ng bawat isang dumalo sa gabing ito, Lord. At meron kang gagawin sa bawat isa. Lord, I declare, Lord, sa strong connection, Panginoon, sa wisdom, sa divine health, and sa family, Lord, members. Pagpalain mo ang bawat membro ng pamilya namin, Panginoon, na magkaroon ng salvation, magkaroon, Panginoon, ng overflowing financial blessing, magkakabayad kami sa mga utang in Jesus' name, at magkakaroon ng pagtagong ang bawat isa. Lalo na po, Panginoon, sa mga bagong attend, sa mga bagong tanggap, Lord, sa mga tao at kasama namin ngayon, kapatiran namin ngayon na hindi man nabanggit ang kailang mga prayer requests. Lord, ikaw ang nakakabatid at nakakaalam ng bawat tibok ng kanilang puso. Ngayon pa lamang, Lord, ano man ang desire nila, pinakinggan mo na. And we are also praying po, Panginoon, Sister Vicky, ng kanyang kabat. Kaya, Panginoon, na hindi alam kung nalaso ang kanyang buhay. Marami pong salamat. And tonight, Lord, we worship you, Lord. We bless you. We love you. We offer our lives unto you. And we are willing to submit our lives unto you, God. Mula ngayon hanggang magpakailanman, hanggang sa iyong muling pagbabalik, masumpungan mo kami na merong katapatan na namumuhay ayon sa kayong kalooban at na merong kabanalan sa pangalan ni Jesus. And we ask the power of the Holy Spirit to continue to work in our lives, oh God. At kung ano man, Panginoon, gagawin namin,
Lord, gagawin namin ito sa kapurihan mo lamang at ikaw ang may tataas. Kaya purihin ka, Ama. Luwalhatiin ka sa gabing ito. At sa pangalan ni Jesus, ibinabalik namin sa iyo ang buong papuri. Salamat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbigay karunungan at conviction sa gabing ito. We worship you, Lord. Luwalhatiin ka, Ma. Sa iyo ang aming papuri, ang aming pagsamba. Sa iyo namin niali ang lahat sa aming buhay. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Pastora Amen. Pastora Helen. God Thank you, bless. Pastora Helen. Well, God bless you. Salamat po. God bless you.